So guys, I will share to you the best and recommended parent app. Search nyo lang siya sa Google Play or Play Store. So ito na siya. The Asian Parent. So ito na yun. Ang kinagandahan nito is libre siya. Hindi mo na kailangan mag-premium or magbayad every month. And pwede ka mag-login gamit yung Facebook mo. And ito guys, ginagamit ko na siya dati pa. Kahit start pa man nung first na pregnancy ko. And very useful talaga siya guys. So ito na lang. Ikot ko kayo para malaman nyo kung ano ang nandito sa app na to. So ito, meron akong, may second born ako na 1 year and 8 months na and 5 days. So ito nga, nakalagay na siya. Kompleto pa talaga. So, andito na ha. May nakalagay dito na dapat na sukat niya the size, yung weight, tsaka yung head. And as you can see, may nakalagay dito na, kunyari, ito yung baby ko. Ito si Jai. I love it when we sing 6 Little Ducks. So that means, this stage, or sa ganitong edad ng baby ko, dapat may mga characteristics na siya na meron siya. So, ito, tignan natin sa baba ha. Para mas maintindihan nyo. Ito, may mga nakalagay din dito na mastered skills, yung emerging skills, and advanced skills. Kung nakikita nyo na nasa marunong na mag-draw yung 1-year-old nyo, so that means advanced siya. Hindi ba nakaka-proud yun? Pero yung baby ko, hindi pa eh. But, that's okay. Gano'n naman talaga. Iba-iba naman talaga yung mga bata. So, ito rin, meron din nakalagay dito na physical development. If nahihiya kayong magtanong sa iba or wala kayong mapagtanungan about sa mga tanong nyo regarding sa babies nyo, so ito, very helpful talaga ito. Very useful talaga itong app na to. Ito, meron siyang physical development. So, may mga nakalagay na dito na dapat sa edad na ito, ito na. Dapat nakakaakyat na daw ang baby mo sa hagdan. And so on, marami pa. And then, pag sa ito na stage, meron din nakalagay na when to worry. So, kailan dapat kayo maging worry or hindi. So, ito may nakalagay na isa. If your child is crying, or if you notice unusual bumps or swelling, so, ayun. Pag na-observe nyo na ganyan yung baby nyo, basahin nyo lang itong parenting tips to boost skills. So, ayan na. Give your little one crayons and paper. And so on. And meron din cognitive development. So, ayan. Ganoon pa rin. May ibibigay sila na parenting tips to boost the skills. Tapos, kung ano dapat yung characteristics na meron na dapat yung baby nyo. And when to worry. Meron ding social-emotional development. Basta marami sila dito, guys. It's very useful. And ito, meron ding speech and language. So, ito na. When to worry. Kapag hindi na masyadong, pag hindi nyo masyadong naririnig yung baby nyo na nagsasalita. Kahit na hindi maintindihan, basta nagsasalita siya. So, ito, basahin nyo lang din ulit yung parenting tips to boost skills. So, ayan, marami na dyan. So, ayan guys, marami talagang pwedeng maitulong itong app na ito. At hindi lang yan, pwede rin kayong pumunta dito sa articles. Pwede kayong magbasa. Just like this one. So, marami pa dyan. And, ang maganda din dito is, para din siyang Facebook. Kasi pwede kang mag-post kung gusto mo na galing mismo sa mga mommies
ang mga sagot sa tanong mo. So ito, magpo-post ka lang dito. Kung gusto mong mag-post na anonymous, so pinutin mo lang yan. And pwede ka na mag-post dyan kung anong gusto mong tanong. Pwede mo rin lagyan ng picture and whatsoever. And for sure, marami talagang mamis na magre-reply dyan. Kasi maraming mamis ang nag-download na din ng app na to. And just like me, meron akong 2 kids, so pwede ko siyang i-change. So pwede yung firstborn ko. So ito 4 years old na siya. Pwede ko rin i-monitor yung 4 years old ko dito. So never mind kasi wala namang signal. So ayan, as you see, gold na ako dyan. Ibig sabihin, ang tagal ko na nag-download itong app na to. And ang pinaka-favorite ko talaga dito sa app na to, nung nagbubuntis ako sa firstborn ko until sa secondborn, is ito guys. Yan, dito. Kasi ang dami kong tanong kapag may kakainin ako. Like, hala, pwede ba ito sa akin? Hala, pwede ko ba ito kainin? Hala, baka bawal. Tapos pa-research ako sa Google. Tapos meron iba-iba talaga yung sagot nila. So, ako naman, nalilito ako. So, isip ko, saan ba yung pipiliin ko dito? And, I'm thankful kasi meron akong friend na nag-recommend nitong app na to. So, ayan. Example, pag gusto kong kumain ng mango. So, tignan ko siya dito sa food and nutrition. Hanapin ko siya of course, sa fruits. So, hanapin natin ang mango. Siyempre, nasa letter M. Hanapin natin. So, bakit walang mango dito? Ito. So, ayan. Kapag naka-minus sign siya, ibig sabihin, pwede mo siyang kainin in moderation. Okay? So, ayan, bawal. Konti lang talaga dapat ang kainin mo nito during pregnancy, postpartum, breastfeeding, and for baby. Hindi lang siya for pregnancy. For postpartum din, breastfeeding, and for baby. So, very helpful talaga siya, guys. Sige, guys, maghanap tayo ng iba. Yung may mga X. Saan ba? Ito. Olives. Ito sa olives naman, pwede siya sa pregnancy, postpartum, breastfeeding. Pero, hindi siya pwede sa baby. Yun yung pag may nakalagay na X, hindi talaga siya pwede. Kasi yung kanina, yung minus sign, is pwede mo siya kainin, but in small amount. Pag X naman, hindi talaga siya pwedeng kainin kahit kaunti lang. At pag check, ibig sabihin, you're free na kumain nun. Pero huwag din naman sigurong sobra. And, syempre, hindi lang yan. Marami pa dyan. So, as you can see, meron dyan. Meron pang feeding tracker. And then, kahit nung nagbubuntis ako sa firstborn ko, tumitingin din ako dito sa activities. Kung pwede bang maganito, ganyan. Ano ba? Sa home life. Tingnan ko. Yan. Ang dami Basta ang dami talaga, guys. It's very useful talaga. So, punta lang kayo sa App Store, Google Play. Very helpful talaga siya, promise. That's all, guys. Thank you for watching.